Gumagawa ng record na pamumuhunan ang Estados Unidos para muling buuin ang isa sa pinakamahalagang stockpile ng depensa nito laban sa mga misil. Iginawad ng hukbong, katihan ng US ang kontrata kay Lockheed Martin na nagkakahalaga ng hanggang $58.6 na bilyon para sa paggawa ng Patriot Interceptor missile hanggang 2032. Kasabay ng anunsyo, may ulat na kulang ang mga interceptor para mapanatili ang digmaan sa Iran sa kasalukuyang bilis. Napapos ng digmaan sa Iran at Ukraine ang inventaryo ng US. Kaya plano ng Lockheed na triplehin ang produksyon pagdating ng 2030. Kasama natin ngayon si David DeRoche, profesor sa Thayer Marshall Institute, upang pag-usapan ito. David, laging masaya kang makasama dito sa I-24 News. Halos 50 bilyon dolyar, masasabi ko. Isa itong napakalaking paglalaan. Ano ang ibig sabihin ng laki ng kontratang ito sa pananaw ng Washington sa banta ng mga misil? Seryoso ito at matagal na dapat ginawa. Mahalaga ring tandaan na ang Lockheed Martin ay gumagawa lang ng isa. 2 uri ng Patriot missiles ang ginagamit ng US. Ang Lockheed Martin ay gumagawa lang ng isa sa mga ito. Yung isa ay gawa ng Raytheon. Ang Lockheed Martin missile, PAC-3, may inert na warhead. Isa itong hit-to-kill na missile, samantalang ang PAC-2 ay may explosive na warhead. Kaya matagal na itong dapat ginawa. Tingnan mo, tayo na-identify na natin ang kakulangan sa missile interceptor bilang isang mahalagang issue agad. Pagkatapos ng pananakot ng Russia sa Ukraine, nakita natin nung kampanya ng Saudi laban sa Houthi na sa simula, ang mga Houthi at kalaunan ng mga Iranian ay naglunsad ng mga pag-atake sa Abqaiq na nagkakaroon ng problema ang Saudi Arabia sa pagdagdag ng kanilang sariling arsenal ng mga missile. At ngayon, dahil ang Russia ay muling agresibong nakikipagdigma, napansin ng mga kasosyong Europeo na malaki ang kakulangan nila sa depensa laban sa missile. Halimbawa, halos walang kakayahan ng United Kingdom. Kaya may global na pangangailangan. Hindi ko pa nababanggit ang Taiwan o Korea. May global na pangangailangan at pagtaas. Matagal na itong dapat nangyari. Kahit hindi bilhin ng US Army lahat ng missile na ito, hindi makukulang ang mga banyagang kliyenteng gustong bumili ng mga missile na ito. Sabi mo matagal na itong dapat nangyari. Kaya bakit ngayon lang ito lumalabas? Dahil ba ito sa pagpapalit ng mga interceptor na ginamit na sa Iran at Ukraine? Tungkol din ba ito sa paghanda ng US para sa mas mahabang labanan? Pareho. Sa tingin ko, ang digmaan sa Ukraine ang nagtutulak nito. Nagkaroon ng pagbabago. Mula talaga sa pagtatapos ng Cold War hanggang mga 2022. Ang military logistics at lalo na ang military procurement ay unti-unting sumusunod sa civilian just-in-time na modelo. Yung idea na kung may mga bagay kang nakaimbak lang, alam mo na sa isang depot. Asset ito na nasasayang at nangangailangan ng maintenance kahit di magagamit sa digmaan, kaya't itinuturing na pag-aaksaya ng pera. Pwede kang umasa sa global supply chain para gumawa at pagsamahin ang mga kailangan bago mo pa ito kailanganin. At ang kailangan lang ay pangunahing combat stocks. Pero ang nakita natin matapos ilunsad ni Putin ang kanyang pananakop sa silangang Ukraine noong 2022 ay napagtanto ng mga kasaping bansa ng NATO na hindi mo basta-basta pwedeng pag-improbisahan. Isang base ng industriyang depensa. Ibig ko sabihin, ang mga gumagawa ng missile ay hindi lang bihasang technician, kailangan din nila ng security clearance. Hindi basta pwede kumuha, wala Craigslist. Nandoon din ang commander. Ayon sa dating commander ng Komiteng Militar ng NATO, kung gusto nating magkaroon ng mga asset na mataas ang demand at kakaunti ang bilang na kailangan natin sa digmaan, kailangan nating tanggapin na baka magbayad tayo sa loob ng 30 taon para sa mga pabrika na gumagawa ng mga bagay na hindi naman natin kailangan na yon o sa malapit na hinaharap. Iyan lang ang gastos ng pagpapanatili ng aktibong base ng industriya ng depensa. May pagkilala naman dito. Sa tingin ko, sa Estados Unidos, hindi tayo agad kumilos gaya ng nararapat dahil sa malaking bahagi. Ang aving kalihim ng depensa ay tila kulang sa focus tungkol dyan. Mukhang mas nababahala siya sa mga issue ng puwersya. Mas pinibigyang pansin ang mga pulisya sa pagpasok at iba pang issue kaysa sa mahihirap na usapin gaya ng reforma sa industriya ng depensa. Sa tingin ko, matagal na dapat itong ginawa. Palagay ko, alam na ni Lockheed Martin na mangyayari ito.
Isa ito sa kakaunting kontrata ng gobyerno na natapos bago ang deadline. Sa tingin ko, pinalalawak na nila ang kapasidad nila bilang paghahanda sa pagkakaloob ng kontratang ito. Malinaw na kailangan ito, pero ano ang ibig sabihin nito ngayon? May ulat na nag-aalala si General Dan Kane, Chairman ng Joint Chiefs of Staff, sa nauubos na stockpile ng mga interceptor. Lalo na tungkol sa posibleng mangyari kaugnay ng digmaan sa Iran. May mas mabilis bang solusyon dyan? Meron naman. Ibig ko sabihin, Maron, isa sa mga kabalintunaang biyaya ay halimbawa Timog Korea. Hindi masyadong nirerespeto ng industriya ng Timog Korea ang intellectual property. Kaya maraming kaso laban sa Apple at iba pa. Dahil dito, may sistemang tinatawag na Chonggang na halos kapareho ng Patriot at compatible sa mga sistema ng US at iba pa. Binili ito ng United Arab Emirates. May ibang bansa rin na gumagawa ng interceptor na di kasing reliable ng Patriot. Siyempre, ang Israel, may banayad akong puna para sa inyong mga tagapakinig. 30 taon nang nagsasalita ng masama ang Israel tungkol sa Patriot. Ang pangunahing dahilan ay para makakuha sila ng pondo mula sa US para makagawa ng sarili nilang teknolohiya, hindi lang para bigyan sila ng Patriot. Ang Israel naman, basta kaya pa nilang gumawa, pupunan nila ang kakulangan. At syempre, papalawakin ang paglilisensya para sa Patriot. Malamang PAC 2 at PAC 3 sa mga kasosyo natin sa Europa at pati na rin sa Ukraine. Kaya hindi ito agad-agad masusolusyonan. Magkakaroon ng panganib sa ilang lugar, malamang sa silangang Asya. Pero tingin ko, malalampasan ito.